Ang susunod ay ang isa na malapit ng lumitaw. Siya ay isang manlalaro mula sa China. Halika, bigyan natin ng isang round ng palakpakan upang salubungin ang manlalaro ni Wei Zhangchenglong. Susunod, ang ating na side player ay haharap sa parehong endaplano mula sa Pransya. Victor Pinto. Sige, magsisimula na ang laro. Matapos ang magkabilang panig ay umagyan, patuloy pa rin ang matatag at hindi na madaling mabibisihan. Malinaw na nakikita natin ito. Kaya ang ginawa ni Temizan, alam ko na rin, madalas siyang nakikipag-ebidensya sa mga klase ng mundo. Malinaw na nakikita natin ang picture ng ito mula sa standard, na bilang hinuha ako sa atin. Ang estilo na ito ay iniwagin sa mga makikita may purong magsasanay sa mundo. Wala itong bakas ng kickboxing na estilo ng Europe, o ilang Europe style movement, o ilang estilo ng Muay Thai na may boxing vibe. Sapagkat noong sila'y mga bata pa, lumipat na siya kasama ang kanyang mga magulang mula sa Pransya at kaya ang unang nakita nila ay ang Muay Thai at pinananatin. Kaya nagsasanay sila sa kapaligiran ng Muay Thai. Kaya ang buong estilo ng paglalaro ay pinagmamakalas. Walang pagkakaiba sa pagitan nila ng mga lokal na Muay Thai. Sa kabilang banda, napakabata pa rin sa China. Sundin mo na lang ang Muay Thai ko. Kahit na ang pagsasanay ay ginagaling sa China. Mula nang magsimula siyang mag-aral ng martial arts, tinanggap mula sa isang blanco na sheet ng papel. Ito ay isang purong sistema ng pagsasanay sa estilo ng Muay Thai. Nakikita natin ang magkabilang panig, kahit na ang isa ay kansas, ang isa ay chua. Ngunit ang estilo ng paglalaro sa tulad ng mga taga-China, ang mga lokal na manlalaro ng Thailand ay ang exception. Kanina, sinupa ni Zhangchenglong ang kanyang lahat ng Victor Pinto. Wala ng balance si Victor Pinto ang hulog sa sana. Nang bumangon na siya, umiti pa siya. Marahil walang inaasahan ito. Ganoon pa rin kabigat ang mga binhi ng mga atleta ng China. Ito ay talagang nagtulak sa akin na gawin ito. Ang gayong malaking katawan ay hindi balance. Alam natin na matapos ipakilala ang mga tungkulin ng pura Muay Thai. Ito ang kagunahang pamamaraan na buwan. Sa katamtaman hanggang sa mahabang saklaw, gumagamit pa rin siya ng isang forehand jab. Mas binibigyan din ng mga pamamaraan. Kaya ang kaganya ng shooting kick. Dito ang single set ng Muay Thai fight. Gaano man kabilis ang iyong pagsisimula, ang pagpanamatay ng pagpapasok. Halika, kausapin. Kung para sa iba pang mga manlalaro na may ganitong sistema ng pagsasama. Ito ay nagiging hitsura kahit na mas kahangan. Ito ay may pinsala at epekto kapangyarihan. Ang isa sa dalawang panig ay nagkataon na nasa pangalan. Isa ay ang counterfilm. Kaya nakikita natin ang magkabilang panig na wala ng pilit na sintok ng basa. At ang pagwawalis ni Nicolai wala sa likuran ng bigyan ng mga simula na ang pabalik-balik na laban. Dahil ang magkabilang panig ay sumasampang sa pinakamalaking bahagi ng katawan. Inilantad sa kalaban. Pagdating sa likod at sa likod ng sintok, ito ay medyo madali. Pagkatapos ng isang serye ng mga combo punches, pagkatapos sa sandaling yun ay naghiwalay sila sa isang pag-aawat. Umuhan isang kalabitan. Matapos ang mabagal na takbo ng unang laro, naapektuhan ang magkabilangan. Matapos subukan ang takbang laro, matapos magsimula ang kalawang. Nakita kong magmamadali ang magkabilang
Lawrence o ang nakakapanood. Siya ay talagang lubos na gwapo at bakit. Ang mga tugma ng Muay Thai ay tila may isang angle o pinag-iitin. Sa katunayan, kailangan ito ng isang napakanagbabagang pagbalang. Kahit na kumpara sa mga laro ng kickboxing, hindi namin nakikita ang mga malapit na palitan ng kamay nito. Mabilis, ang ganitong uri ng sundok ay tumama sa laman. Mabilis na pagpapalit ng mga pagkilos na ito. Ang Muay Thai ay isang malaking pakinggan. Ang pamamaraan na ito ay nagsasangkot ng pagdaog na pagpalo ng United States. Ang ganitong uri ng mapanirang kapangyarihan ay itinalaki. Ito ay lubos na kamanghaman. Kung ikukumpara sa iba pang mga estilo, ang Muay Thai ay mas epektibo kaysa sa ganitong uri ng wala. Wala tibong freestyle fight. Napanood namin ang aming mga tugma sa Muay Thai. Leg technique hit rate. Sa loob ng buong sistema ng pagsusuri ng referee, medyo mabigat ang pagpupulong. Mga suntok na may tuwid na suntok mula sa magkabilang panig. Hanggang ngayon, lumilitaw pa rin na ang magkabilang panig ay nagsasagawa ng isang teknikal na hakbang, pag-atake, at ang ganitong uri ng pagtatanggol na counter-attack duels. Ito ay isang tipikal na estilo ng Thailand, sa magkabilang panig na magkatugma. Walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng isang malaking hakbang. Bagamat ang lahat ng mga kilos ay magkakatugma, bagamat hindi gaanong pare-pareho. Gayon din isang solong pagkilos, ngunit ang kalidad ng bawat pagkilos ay medyo mataas. Sa puntong ito, dapat ay sinamantala ni Zhang Chenglong ang kanyang mga pag-atake. Patuloy na ilipat ang iyong kanang binti palabas patungo sa kaliwang binti ng iyong kalaban. Lumipat patungo sa mas mahina na bahagi ng iyong kalaban. Maghanap ng higit pang mga pagkakataon upang atakahan tulad nito. Sa katunayan, si Zhang Chenglong ay may bahagyang kalamangan pa rin sa pag-ikot na ito. Parang mas agresibo ang kanyang pag-atake, mas aktibo. Ang dalas ng pagkilos ay tila mas mataas kaysa sa Victor ng France. Higit pa rito, ngunit ang mga counter-attack ni Victor ay lubos ding epektibo. Kanina, nahuli ni Victor ang malawakang sipa ni Zhang Chenglong. Habang pasulong, nagpakawala siya ng mataas na sipa. Ito rin ay hawakan ni Zhang Chenglong ang kanyang sarili sa isang laban. Kapag ang iyong pangkalahatang balanse ng katawan ay hindi ganoon. Nagsimula na ang ikatlong laro. Pagkatapos niyang umakyat, naglunsad siya ng isang serye ng mga punch and kick combo. Ito na ang huling round. Sa puntong ito, ang pagsalakay ni Zhang Chenglong ay medyo mas aktibo. Ngunit ang ilan sa mga bagay na ginawa ni Victor sa panahon ng retreat ay kasama rin. Pagsalakay at kontra-atake. Ito rin ay lubos na technical na advance. Makikita mo ang ilang mga paggalaw laban kay Zhang Chenglong na lahat ay mga pagtatangkay sa kasya. Sa puntong ito, nakikita natin na ang kontrol sa distansya ni Victor ay lubos na kahirapan. Hindi na nakuha ni Zhang Chenglong ang dalawa sa kanyang unang direktang kaliwa-kanan tuwid na suntok. Patuloy na sinusubukan ni Zhang Chenglong na isara ang distansya, at pagkatapos ay gumamit ng mga elbow strike. Si Victor Pinto ay palaging maganda. Ngayon, si Zhang Chenglong ay nagbigay ng isang mabigat na suntok bilang isang backup na plano. Pindutin si Victor Pinto, isang napakahalata na pag-aalis ng katawan. Ang buong welga ni Zhang Chenglong ay malakas. Mas mabigat ito kaysa kay Victor Pinto. Sa mga tuntunin ng tindi ng pagsugpo, napakalakas ng pagkilos ni Zhang Chenglong. Marami pa rin, kailangan pa rin itong maging medyo malaki. Ngunit pinabilis ni Victor ang kanyang bilis. Mga hakbang sa pag-iwas, hindi masama. Ilang mabibigat na suntok ang naiwasan. Tama, mula rito hanggang sayo. Ang mabigat na hampas na ito mula sa harap ng kamay. Pati na rin ang pag-atake pagkatapos ng back gripping kick. Lahat sila ay nagawa ng maayos. Muay Thai match. Kung ikukumpara sa mga laro ng kickboxing, ang kickboxing ay mas nakatuon sa pagkontrol sa ritmo. Ngunit ang mga tugma ng Muay Thai ay medyo nagsasalita. Higit na diin sa teknikal na pagganap. Pareho nating nakikita si Victor Pinto.
may paglipat. Sa panahon ng pag-urong, suportahan ang iyong sarili gamit ang dalawang kamay pasulong. Ito ay nagsisilbi ng dalawang layunin. Isa na rito ang pagpigil kay Zhang Chenglong na lumapit. Ang parehong mga kamay ay maaaring suportahan ang kanilang sarili pasulong. Pagharang sa agresibong momentum ni Zhang Chenglong. Ang pakalawa ay kung ano ang mangyayari kung pumasok si Zhang Chenglong. Suportahan ang iyong sarili gamit ang dalawang kamay pasulong. Maginhawa para sa parehong mga kamay. Hinawakan nito ang leg ni Zhang Chenglong. Gawin ang hook wrapping na ito. Maghanda para sa isang napakakanais-nais na postura ng katawan. Sige, pangatlong round na ngayon. Ang ikalawang kalahati. Tingnan natin si Victor. Ang patuloy na isa na ito sa likuran. Ilang epektibong target. Tinamaan nito ang kaliwang panloob na buto ni Zhang Chenglong. Nakikita natin na kahit na si Zhang Chenglong ay palaging may matinding pagnanais na umatake. Ngunit talagang pinamamahalaan ni Victor Pinto ang distansya nito ng maayos. At ang estilo ng pakikipaglaban ay medyo mataba para kay Zhang Chenglong. Tignan natin na may isa pang peking galaw siya tulad ng peking paglipat sa kanyang naunang paglipat. Kabilang ang paggalaw bago at pagkatapos ng hakbang na ito. Kanan, at ang target niya ay ang nakalantad na kaliwang bahagi ni Zhang Chenglong. Seksyon ng katawan. Ngunit bagamat inilantad ni Zhang Chenglong ang kanyang katawan, malinaw ito. Ito ang katangian ni Victor. Pinanood namin siyang umatake. Hindi direkta. Sinipa ang katawan ni Zhang Chenglong. Ito ay upang gamitin ito. Pagkatapos siya sa gawa ng The winner is Victor Pinto from